Magandang araw sa inyong lahat. Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Ako po ang inyong Kuya Rons at muli ko pong ihahatid sa inyo ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sa Mga Bisig ni Lando. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan, lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sa Mga Bisig ni Lando. Subalit, ng mga oras na yon, habang isasagawa sana ni Harold ang binabalak nito kay Lando, ay bigla namang tumunog ang cellphone nito at maya-maya pa napansin nga nito na tumatawag si Lance sa kanya. Kaya naman, sinagot na muna niya ang tawag ni Lance. Ngunit, isang masamang balita naman ang narinig nito mula kay Lance dahil sa mga oras na yon ay nasa hospital nga ang kanilang ama at nag-aagaw buhay ito. Kaya hindi na nga natuloy pa si Harold sa binabalak nito kay Lando at dali-dali itong nag-drive papunta sa hospital. Habang si Lando naman ay walang kamalay-malay sa mga oras na yon at nasa loob lamang ito ng kotse ni Harold. At ilang sandali pa at nakarating na nga ito at dali-daling pumasok sa loob ng hospital. At doon ay nakita nga nito si Lance na umiiyak kaya sinabi ni Harold, "Lance, anong nangyari kay Daddy? Kamusta siya?" "Harold, wala na si Daddy. Inatake siya ng puso kaya isinugod namin siya dito sa ospital ngunit huli na ang lahat at di na siya umabot. At sabi ng doktor ay dead on arrival na daw si Daddy." Isang masamang balita nga ang narinig ni Harold mula kay Lance at sobrang nagulat nga ito nang malaman na pumanaw na ang kanilang daddy at hindi man lamang sila nagkaayos. Kaya dali-dali nga itong pinuntahan kung nasaan ang kanilang ama sa mga oras na yon. At doon ay bumuhos nga ang mga luha nila. Lumipas ang isang buwan. Buhat nang mawala ang kanilang daddy at tuluyan pa rin silang nangungulila dito. Subalit dahil si Harold nga ang tunay na anak, kaya ibinigay na ni Lance ang pamamahala ng kumpanya sa kanya. At dahil sa nangako nga si Harold na magbabagong buhay ito, kaya tinanggap naman niya ang pamamahala dito kasabay ng kanyang pangako sa kanyang ama na aalagaan at aasikasuhin ito ng maayos ang kanilang kumpanya. Habang si Lance naman ay masayang ginagawa ang gusto nitong gawin sa buhay bilang isang event organizer. At dahil sa kailangan nga nito ng kasama sa kanyang negosyo, kaya nagdesisyon naman si Lando na mag-resign sa kanyang trabaho bilang isang kargador at sumama nga ito kay Lance at ginawa nga siya bilang isa sa kanyang assistant. Naging masaya naman si Lance at Lando at hindi na nga nanggugulo si Harold sa kanilang dalawa at hinayaan na lamang niya ito at nakafocus na lamang siya sa kumpanya kasama si Bubbles. Lumipas ang isang taon at naging maganda naman
ang pamamahala ni Harold sa kumpanya, habang si Lance at Lando naman ay naging matagumpay rin sa pagiging isang event organizer dahil sa maayos na pamamalakad ni Lance at sa tulong na rin ni Lando. Hanggang sa umabot na nga sila ng mahigit 1 taon at sobrang napamahal na sa isa't isa itong si Lance at si Lando. Isang araw, naisipan ni Lando na bigyan ng sorpresa itong si Lance at pumunta nga sila sa isang private beach resort. Hanggang sa sumapit ang gabi at doon ay dinala ni Lando si Lance sa may gilid ng dagat at ilang sandali pa ay ibinigay na nga nito ang kanyang sorpresa kay Lance, habang si Lance naman ay sinasabi nito, "Saan mo ba ako dadalhin, mahal ko? At sobrang lamig dito ah. Bakit dito tayo sa may gilid ng dagat?" At talagang naglagay ka pa ng upuan at lamesa with matching flowers and candles? Sweet mo naman, Lando. Lance, mahal ko. Naisip ko kasi sobrang busy at halos pinapagod mo ang iyong sarili sa trabaho kaya eto, gusto ko lang na bigyan ka man lang ng ganitong simple pero buong pagmamahal naman ang inaalay ko dito para sa'yo, Lance. Ano ka ba, Lando? Di bali ng, alam mo, simple. Basta, ikaw mismo ang gumawa nito. Sobrang masayang-masaya ako ngayon. Salamat, mahal ko. Salamat din, mahal ko. O siya, eto, umupo ka muna. Hayaan mo akong ipagkuha ka ng pagkain ngayon at pagsilbihan ka. At pagkatapos, sabay na tayong kumain. Okay? Samantala, sobrang masaya nga si Lance sa mga oras na yon at lalo pa sa ginagawang sorpresa ni Lando para sa kanya. Hanggang sa nagsimula na nga silang dalawang kumain at ini-enjoy ang sandaling dalawa lamang sila sa tabi ng dagat. At ilang sandali pa at hindi pa rin natapos si Lando sa kanyang sorpresa kay Lance at bigla nga itong tumayo at lumapit sa kanya. Maya-maya pa at bigla itong lumuhod sa harapan ni Lance at inilabas nito ang isang singsing. At hindi naman makapaniwala itong si Lance at labis nga itong nagulat at napaiyak na lamang sa mga sandaling iyon. Habang si Lando naman ay nasa kanyang harapan at nakaluhod sabay sabing, "Mahal ko, alam kong nabigla ka pero ito lang tanging naisip ko para iparamdam sa iyo kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. At mahal na mahal kita, Lance. At para opisyal na magiging tayo ng dalawa, kaya naman tatanggapin mo ba ako bilang bahagi ng buhay mo habang buhay?" Lando, alam mo namang mahal na mahal din kita. At hindi kumpleto ang buhay ko ngayon kung wala ka. Kaya, oo naman, mahal na mahal kita, Lando. Sobrang naging emosyonal nga silang dalawa at halos hindi nila mapigilan ang kanilang sarili sa pag-iyak habang nakayakap sa isa't isa. Lumipas ang ilang sandali at tuluyan na nga nilang pinagsaluhan ang gabi. Kaya biglang binuhat ni Lando si Lance at dinala ito pabalik sa isang kubo. At nabigla naman itong si Lance sabay sabi kay Lando ng, teka lang Lando, saan mo naman ako dadalhin?"
Relax ka lang. Hayaan mo lang akong buhatin ka, okay? Alam mo namang kayang-kaya ka ng mga braso ko kaya handa ka na ba sa huling sorpresa ko? Hmm, parang alam ko na ang huling sorpresa mo, Lando ah. Gustong gusto ko talagang binubuhat mo ako. Naaalala ko tuloy kung gaano kalakas ang mga bisig mo. Ganon ba? Malapit na tayo, mahal ko. Ilang minuto ring buhat-buhat ni Lando itong si Lance sa mga bisig nito hanggang sa narating na nga nila ang kubo at doon ay dahan-dahan namang ibinaba at inihiga ni Lando itong si Lance. At ilang sandali pa, bigla na ngang hinubad ni Lando ang kanyang suot na damit. At kitang-kita naman ni Lance ang kakisigan nito at ang kanyang pagkalalaki na sa mga oras na yun ay parang nagliliyab sa sobrang tigas at laki nito. At pagkatapos ay hinubad na rin ni Lando ang damit ni Lance habang napapasabi na lamang si Lance ng, "Oo, Lando, mahal ko. Dahan-dahan lang, okay? Akong bahala sa'yo, Lance. Basta, akin ka lang, okay? Handa ka na ba?" "Oo, Lando. Akin ka lang din, Lando." Nang mga oras na yon ay tuluyan na nga nilang pinagsaluhan ang nagliliyab nilang nararamdaman at malaya nga silang dalawa na nagtatalik sa may kubo. At halos hindi sila nakapagpigil at pawang malalakas na mga ungol lamang ang kanilang binibitawan sa mga sandaling iyon. Hanggang sa matapos na nga sila at pareho nilang naipalabas ang kakaibang kaligayahan para sa isa't isa. At simula noon ay hindi na nga sila napaghiwalay pa ng panahon at malayang namumuhay na maligaya itong si Lance sa mga bisig ni Lando. At dito nga'y nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sa Mga Bisig ni Lando. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat din sa lahat ng aking mga subscribers. Muli, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Ako po yung Kuya Rons at magandang araw sa inyong lahat.